Ayun. So, ito po nakita po ni Master Gala lahat nung nilagay kong mga marker. And kung ano man yung naramdaman niya, mamaya aalamin natin sa kanya. Pero this time, proceed po tayo at magta-try po tayo ng communication. Kung maka-establish tayo ng communication, salamat. Kung wala naman tayong makuha, salamat pa rin kasi pinagbigyan tayo ng kung ano man yung naririto na bisitahin yung lugar. Respeto po para dun sa mga espiritong narito at kung kaya natin silang tulungan, gagawin po natin. Pero susubukan muna natin, nakausapin sila, mag-establish tayo ng communication, ma-acknowledge natin sila. So, para sa kanila po, isang malaking bagay po yung sila'y na-acknowledge. So, samahan niyo po kami, tuloy-tuloy na po tayo doon sa parte na kung saan tayo makikipag-usap. So, isang maganda opportunity para sa akin na makasama si Master Gala kasi yung content niya is connected din naman sa mga ginagawa ko. At the same time, sabi ko nga, kahit papano makapagbigay ako ng knowledge doon sa mga nais matuto. At iyon po yung ginawa namin dito. So, una, simulan natin doon sa paglalagay namin ng marker. Pumasok kami ng medyo maaga pa kasi nga para pre-investigation muna para malaman ko na kung nasaan yung medyo mabigat. Pagbalik namin during the night, alam ko na kung saan ko ilalagay yung mga marker. At iyon yung kwento ni Master Gala doon sa kanyang interview. Pangalawa, gusto ko talagang makapag-establish kami ng active communication. Dahil gusto ko rin malaman kung ano yung saloobin o kung bakit talaga nag-haunt yung mga naririto. Ano ba talagang dahilan? So, ito. So, this time dito lang tayo malapit sa sa ating safe ground. Okay? So, una-una na dito yung ating music box. I-on ko po ito. And then yung ating REM pad nandun sa part na yon, i-on ko na rin siya. So, unahin ko tong music box. Iyon. So, bago ko po And action, sir. So bago ko po ulit buksan itong music box and the REM pad, okay, I'd like to acknowledge again Sir Plus Light Manila, Lance Pintakasi and the gang, yung kanilang tropa, dahil sa pagbibigay nila sa akin itong mga gamit na to. And itong gamit po na to is enough para patunayan na may existence ng supernatural. So, gagamitin po natin to. Okay? I-on ko siya, explain ko kay Master Gala kung paano siya nag-work. Okay? Titigil yan after 10 seconds. And then, kapag may na-detect yan, like this one, movement, ganyan, tutunog ulit siya. So, counting tayo ulit ng 10 seconds. So, meaning, iiwanan natin siya dito sa part na to. So, therefore, yan. May narinig ko yung umano sa hagdan? Oo. Medyo mabag na. Narinig din ni Sir Ed. Hindi ko alam na maririnig din niya. May parang Opo, yun. Dalawa. dalawang hakbang. Dalawang hakbang. Okay. So, hopefully, kung dadaan siya dyan, ma-absorb siya ng Okay. Puntahan naman natin yung REM pad. Okay. Kaya naman po, sir. Ano naman po yun? Okay. Ito namang REM pad is parang ganun din. It's like a motion sensor. Ala, lobat Naglobat siya, bigla. Oh. Yan. Ayan. So guys, Yan. So, ibig sabihin, may na-detect po siya. narinig niyo po, tumutunog yung ating So guys, dito muna tayo sa safe zone.
Nilobat yung aking REM pad, naglobat yung REM pad ko, tumutunog yung music box. Okay? Pwede mahiram yung spirit box. We'll try to establish a short communication. The very reason bakit ako mayroong mga equipment, may mga gadgets na ginagamit, ay hindi lang para i-defy ang science, kundi para patunayan dahil hindi naman lahat ng tao ay merong sixth sense o nakakakita. Gusto ko lang ipaalam na yung mga equipment ay ginagamit for validation and for visual purposes. Kasi parang ang hirap naman na magtuturo ako, ituturo ko nandoon, tapos wala namang nakikita yung audience. So yun yung reason kung bakit gumagamit ako ng equipment. Kasi maraming pilosopo dyan sasabihin, nakakakita ka pala, bakit kailangan mo pang gumamit ng gadgets? Hindi po yun kasi hindi naman para sa akin lang yung video, kundi para sa inyo. Para sa inyo na hindi nakakakita at hindi nakaka-connect doon sa nilalang sa kabilang dimension. Yun po yung very reason kung bakit mayroong mga gadgets na katulad ng dinadala ko. Pero if you want, pwede naman natin huwag gamitin yung mga gadgets Wala naman pong problema doon. It's just the same. Makikita, makakausap ko pa rin naman sila. And para doon sa mga nagsasabing, hindi totoo yan, hindi ka nakakakita, wala naman pong problema doon. Kasi opinion nyo yon, entitled kayo doon. At hindi ko kayo pipigilan dyan. And ito po ay ginagawa namin para mag-educate, to give information na up to the present time na nasa mundo na tayong moderno, napapaligiran ng gadgets at technology, still nag-e-exist ang mga nilalang sa kabilang dimension. Okay. So ito yung spirit box natin. So this is frequency. Naririnig mo siya, meron siyang mga words na. Nabibingi na naman ako. Ang bandang kanan ko. Yung REM pad, hindi ko magamit dahil bigla siyang naglobat Samantalang full charge po ito. Full charge po siya kanina. Actually, correct me if I'm wrong. Wala akong masyado kasing totaling idea sa mga yung mga ginagamit nga nila Sir Ed at saka ng ibang mga nag-ghost ghost hunting. So, ako sa tingin ko, kung scientifically pag-uusapan, kasi kung titignan mo naman talaga, kung hindi mo ilalapit yung yung kamay mo or ilalapit ka ng sobrang lapit, hindi naman tutunog yun So, parang masasabi ko talagang legit yung mga ginagamit na mga aparato na yan. Kasi kung babasehan mo nga yung energy o yung sensor nga, kasi ang layo ang layo ng time na nangyari yung na tumunog yun ng kusa, wala namang ibang tao na saka kailangan ganyan kalapit, di ba? Yung para tumunog yun or mag-sensor. Tsaka bakit yung una, doon din ako nagtataka doon ka na magtataka na kahit full charge yung ginagamit mo na yun, bakit may time na hindi sila gagana bigla? So kung yung may pagkakataon talaga na masasabi mong peki din yung ginagamit mo na yan, bakit gano'n na may time na hindi sila talaga pwedeng gumana, hindi sila gumagana kagaya ng na-experience ko nga na kaka-charge lang nun kumbaga una ayaw magbukas, as yung bandang huli gumana na yung na yun. So kahit ako man, kaya lang ako naman kasi ginagamit ko usually yung sa cellphone lang, wala pa ako mga ganyang idea na gumamit ng ganyan. Nalobat. Ayan nawala. So try natin mag-establish ng communication. Ikaw yung makikinig So, magandang gabi po kung sino man po yung naririto ngayon.
Nais ko lamang pong makipag-usap sa inyo. Sir, pakihawak mo to. Pakikinggan mo mabuti ha. Ano naman, no? Hagdan na naman po. Yumayabag na naman sa hagdan. Pwede po bang namin kayong makausap? Pwede niyo pong gamitin ito para makipag-usap sa amin. Pwede ko po ba kayong makausap? Sagutin niyo lang po yung tatanong ko. Ilan po kayo na naririto? Ilan kayo na naririto? 3. Nadinig ba? Oo. 3. 3. May gusto po ba kayong sabihin sa amin? May gusto po ba kayong sabihin sa amin? Ano po ang gusto niyo ipaalam? Ano po? Pakiulit po. Ano po yung gusto niyo ipaalam? Ano sana? Hindi mo alam? Hindi ko sure. Ano yung sinabi? Hindi mo alam? Sir? Bakit sir? Ano tinatanong? Ba't parang babae yung ano, Babae nga. sumasagot? Okay, ulitin natin. Hanggang mabuti ha. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ikaw, yung ayun, Ba't may lalaki na? yung lalaki. 3 sila, di ba? Oh, sabagay. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Juan? Yung lalaki. John or what? Yeah. Yung babae po na naririto, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Pwede niyo pong gamitin kahit anong gadgets na naririto. Pwede niyo pong patulugin ang music box bilang tanda ng pagsagot. Pwede niyo pong daanan yung isa sa mga nilagay kong gadgets para sumagot. Hindi. Lin? Hindi ko sure kung Lin or parang Lin. Lin ang ano ko, parang Hindi. yung babae Lin. May gusto po ba kayong sabihin? Nasaan kayo ngayon? Bilang patunay lang po para sa mga kasama ko dito, nasaan kayo ngayon? Parang nag-uusap sila. PMF nga. Parang nagtuturuan po sila. Yung, ikaw, parang ganun eh. Yung naririnig mo. Nag-uunahan sa pagsagot. Nilobat mo yung ano ko, REMPAD. Oh. Ang linaw nito. Oh. Yun.
Yan. Ayun. Ganyan, sir, yan, ha. Kanina wala eh. Okay. Ito na lang gamitin natin. Okay. Gusto ko sana kayong makausap. So, pwede niyo pong gamitin itong bagay na to. Ilalagay ko kung saan niyo gusto. Okay. Natural po siyang iilaw kasi hahawakan ko, no? Nagre-response talaga yung mga sinasabi nating mga entity na yan. Nag-response talaga at bawat response talagang naninindig yung mga balahibo mo. Madadama mo pati yung bigat hindi naman siya yung sa lahat ng sulok eh. Makikita mo yung bigat, may ibang part na mabigat, may ibang part naman na hindi. Katulad ng pagkuha ko dun sa isang card, yung number 1 na bago ako pumasok, di ba? So, yun, nakaramdam ako ng sakit sa ulo nun na parang pinalo yung likod ko dito ko na feel sa something sa likod eh. Yun yung time na ayaw makipag-usap pala noon, na gusto sanang ipakita sa akin ni Sir Ed yung kung ano yung nangyari sa kanya. Which is nag-attempt kami 2 beses, hindi naman pumayag. Yan. So mula doon sa distance na yan, yung distance po namin ni Master Gala ay hindi na sapat para masagap niya kami. So, ulitin ko po, hindi po kami narito para bulabugin kayo o guluhin kayo. Narito po kami para alamin kung nais niyo po ba na makipag-usap sa amin. Pwede niyo pong gamitin yan, bagay na yan, upang sumagot sa akin. Ilan po kayong narito ngayon? Wala yung presence. Anong nangyari? Bakit? Check ko lang. Ito kanina, di ba tumunog to kanina? Opo. Habang malayo tayo. Tumulog siya kanina. Ibig sabihin yung lumabag kanina, dumaan dito. Pwede mo ba daanan ulit itong music box ko? May gusto lang akong tanong sa'yo. Pwede mo ba siyang daanan muli? At patunogin? Sir, try natin nga. Focus ka doon sa may pintuan na yun. Ha? Okay. Focus ka lang. Okay. Pag dinikit ko sa'yo, yung daliri ko, pumikit ka. Oh my gosh. Hindi pa ha, mag-start. Tumulog na. Bakit? Bakit ayaw mo na ipakita ko sa kanya? Ayaw mo ba ipakita ko sa kanya kung anong nangyari sa'yo? No. Gusto ko lang ipakita sa kanya kung anong nangyari sa'yo dito. Papayag ka ba? Kung payag, patunugin mo ulit yan. Kung hindi, Bag na. payag ka, papakita ko lang sa kanya. Pwede ba? Kahit saglit lang. Saglit na saglit lang. Gusto ko lang makita niya kung anong nangyari sa'yo. Focus ka doon. Dito po sa pinto. Pagdikit ng daliri ko, Ay, ayaw talaga niya. ayaw niya ipakita. Pagdikit ng daliri ko, Ay,
Ayaw talaga niya. Ayaw niya ipakita. Bakit kaya kung kailan naman ano, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya. Pero Sir Ed, gusto niyo po bang sabihin ko yung na-feel ko diyan kanina? Sige. Kinuha ko yung ano? Sige. Ano po, dito sa likod ng ulo ko may masakit dito. Okay. Yung recorded yung kanina, di ba? Yun. Masakit po yung ulo ko bandang dito sa likod. Parang may palo or what, hindi ko alam eh. Yung kinuha ko yung ano po. Okay. So, hindi ko napipilitin kasi 2 beses na po na papakita ko sana sa kanya. Kaya lang, every time na i-attempt ko, tumutunog siya. So, meaning, baka magkaroon tayo na Okay naman tapakan ko. magalit siya kapag tinuloy pa natin yon. Pero at least, we establish a good communication. Tsaka ipakuha nga ng REM pad. Kunin mo yung REM pad, lalagay ko lang dito. Para 2 yung basis ng ano nila. Ayaw niya ipakita sa iyo eh. Ano kaya yung reason Dito. niya ipakita? Lagay ko dito. Yun na naman. Okay, ganito na lang. Hindi ka na namin guguluhin. Pero at this point, okay lang ba na mag-alay kami ng dasal para sa inyong naririto? So, again, napatunayan ko po na meron talaga dito. Pero, ito na po yung huling pasok ko sa inyong lugar. At mula sa oras na to, di ginawa ang aking panawagan. Buksan ang lagusan upang palayain ang lahat ng espiritu na nakulong sa lugar na ito. Inamaneva at rigit miliyan sa espiritu sa bilang respeto po at paggalang sa inyo. Apo. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. Tara na. Tama, paglalapit siya, doon pa lang po, di ba? Yung lapit na yun dapat yung sensitivity niya para tumunog. Ganun dapat ang lapit. Ganun dapat yung lapit. First time. Pero nakita mo, yung layo natin. Oo. Hindi enough para masagap tayo. Okay? So with that, we conclude. Maraming salamat po. Patulong po ako, pakikalas ang tali. Jokes. Pakikalas mo yung mga tali. Di bali maiwanan na yung tali, pero kalasin sa kandila para walang matrap dito. Oops. Kunin mo na yung kandila, patayin na. Yung sa kandila naman, bago kami mag-start, sinabi ni Sir Ed yun, naka-record naman yun na may isang parang matutunaw. Hindi ko sure, matandaan kung isa ba o dalawa. Ngayon, totoo nga, saksi ako dyan, nauna nang nalusaw yung isa. So,
Doon ako na ano, para kang nasa, alam mo yung para kang nasa pelikula na ewan na nangyayari pala yung mga ganon. Kasi imposible namang bakit ganon, di ba? Oh, yun nga, may pangalan niya na John, tapos meron din, para silang nag-uusap-usap na ano, babae at lalaki. Yun yung naririnig ko. Pero mostly yung mga naririnig ko talaga, hindi ko siya maintindihan talaga. Kaya lang, may mga yung pagdating sa hihinto siya, may part na hihinto, may pangalan din, tapos may yung tanda ko lang ang pangalan ng babae is Lynn at saka yung ano naman is John or Juan, parang gano'n. Talagang hindi pumapayag yung entity nga na nakita ni Sir Ed. Parang hindi talaga siya pumapayag kasi bakit every time na gagawin niya na yung ano para makita ko yung paraan o yung kinamatay niya, bakit ano saka palang tumutunog yung ano na yon, yung equipment na yon. Pero ako willing na ako na makita nga. Kaya lang hindi talaga inallowed. Actually, akala ko ako lang nakarinig, mahina lang. Tinanong ko si Sir Ed, oo. At alam niya, parehas na ano, narinig namin talaga is dalawang hakbang ng una. Tapos yung patapos na, yung susubukan na ulit ipakita sa akin, meron na naman na sumunod na parang hakbang uli na parang parang nakasapatos, sir, di ba? Yun, parang ano, yung sa hagdan talaga siya. Parang sa taas, pababa, parang ganun parang pababa siya or tapos tumaas na naman. Parang ganun po yung narinig ko talaga kanina. Based on my experience dito sa ano masasabi ko talaga kung ano yung nararamdaman niya, yun yung ipinapakita niya. Kung ano yung ano niya, kung ano yung ginagawa niya sa sarili niya, wala siyang idinadagdag, wala din siyang ibinabawas. Kumbaga, natural lang yung ano niya, yung ginagawa niya sa kanya. Pero for me, kung sasabihin ko namang, baka sabihin ng iba dahil nagkasama kami, sabihin kong totoo, ano. For me, nararamdaman ko kasing totoo Kasi, pag nakikita niya talaga, nagko-connect, may connection mararamdaman ko din Iba yung napapanood mo lang siya sa TV, kaysa yung nakasama mo siya talaga sa personal. Iba yung connection talaga. Hindi mo siya masyadong ma-feel for me Parang sa TV kung hindi din masyadong open-minded ka, hindi mo din ma-feel yung gusto niyang ipaliwanag dun sa Pero pag kasama mo na siya, yung connection, ayun ang yung connection na mararamdaman mo din. Wala akong maikukumpara kay Sir Ed Caluwag. Napaka-special sa akin itong araw na to na natuloy ito. Para din kay Sir Ed Caluwag na parehas kami ng halos, hindi naman totaling parehas. Kumbaga, may connection pa rin yung ginagawa. Kumbaga, may natutunan din ako sa kanya. Lalo na yung mga pagbibigay mo ng respeto sa mga entity diyan, hindi yung basta-basta ka lang pasok ng pasok. So sa natutunan ko nga po, meron talagang panganib na pwedeng kasi lalong-lalo na wala ka pong alam sa mga pinapasok mong lugar Hindi natin masasabi kung yung mga pinasok mo na yan pwede kang pakilaman o hindi kasi may malakas at may mahina. Kung di po ako nagkakamali, Sir Ed, di ba may mga ganun pong entity na may malakas. So, ang danger po nakikita ko dyan is pwede silang pakilaman ka or pwede kang itulak, di ba? Or kung wala kang kakayahan na nagmamarunong ka lang kapag ginagawa mo yung mga ganyang content. Kasi ako masasabi ko, maraming mga gumagawa ng peke na nadadamay po yung mga totoo. Una-una, bigyan mo ng, kahit hindi muna yung mga nandun sa lugar na yun, hindi mo naman sila nakikita, di ba? So bigyan mo muna ng ng respect. Unang-una yung lugar. Siyempre pangalawa yung mga hindi mo nakikita. Ako nga hindi naman ako totaling nakikipag-usap talaga. Lang, kahit magtabi-tabi ka or mag-pray ka muna bago ka pumasok din sa lugar na ingatan ka kasi unang-una yun talaga yung prayers mo Pero hangga't maaari wag kang lang sugod lang. Mag-iwan ka muna ng dasal. Tapos isa pa, pakiramdaman mo din kung gusto ba ng mga nasa paligid o ng mga entity na yan na nandun ka. Pag naramdaman mo na, kagaya ng sinabi sa akin ni Sir Ed, na parang bumibigat na, tapos huwag kang magstay sa isang lugar lang. Kasi pag nagstay ka nga, pwede kang pwede kang, kumbaga, kumbaga bala ka na nilang gawa ng hindi maganda. So, pag nafe-feel mo na yon,
wag ka lang kumbaga, lumipat ka na ng pwesto. Tapos mararamdaman mo naman niya kung hindi ka welcome doon sa lugar. Yun yung ano ko, na nabaong ko, na natutunan ko din for this collaboration. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ito sa collaboration kay Sir Ed Caluwag sa pagbibigay ng chance na mangyari itong collaboration din. Ang message ko lang kay Sir Ed Caluwag, yun, nagpapasalamat din ako sa kanya bukod doon. Kung ano yung talagang nafe-feel niya or nakikita niya o ano niya base sa kanyang sarili is yun talaga yun. Kumbaga, pinapanindigan niya at hindi niya yung binabago. From the start na napapanood ko siya, wala po akong nakitang binago po niyang statement niya. Yun. Tapos, isa pa, ang message ko lang din kay Sir Ed, more subscribers to come. Yun. Tapos, talaga, supportahan natin siya mga master, yung mga gusto pang sumuporta sa kanya. So, yung experience dito kumpara sa iba, well, I would say na kung lalagyan natin ng rate, gagawin nating top 10, baka ilagay ko to sa number 6. Base experience. Kung ako yung magre-rate sa kanila. Kasi iba yung pakiramdam ko dito. Dito ko naramdaman yung parang yung buong bahay ay humihinga. Yung bahay ay may buhay na parang gumagalaw yung mga sahig. So, hindi ka pilosopuhan, sasabihin kasi kahoy yung sahig. No, hindi po siya ganun. Pero, hindi lang naman po ako ang nakaramdam. Pati na yung mga kasama ko, naramdaman nila yon. And, recommendation po para dito. No? Actually, siguro po, ito na rin yung last time ng pagbalik ko dito sa Villa Epipania. And I would say na binibigay ko lahat ng respeto ko dun sa mga taong naririto. Yung mga nilalang na nandito ngayon. Dahil napakamakasaysayan po ng lugar, nananatili yung spirito o yung mga kaluluwa ng mga taong dating tumira dito. Bahagi po ito ng kasaysayan, naging masama man o hindi ang mga nangyari dito. Still, saksi po ang Villa Epipania sa makulay na kasaysayan ng ating bansa. At hindi na po yun mababago. And para po dun sa mga tao na makakapanood dito, ito lang po yung hiling ko sa inyo. Kapag pumunta kayo sa katulad ng lugar nito, unang-una respetuhin po natin yung kasaysayan na ginampanan ng bahay. Pangalawa, respetuhin natin yung paligid. Huwag natin silang sirain, huwag natin silang dumihan. At pangatlo, ibigay natin ang respeto sa mga espiritong nananahan dito. Yun lang po. Ito lang po yung gusto kong tandaan ninyo. Nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, tandaan mo hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.